May bagong pakulo na naman mga kababayan si Jason sa ano niya Mr. Maravillas yung pasiklab ni Jason sa. So, nag-post po, ito yung post niya. 15 hours ago, yan si Jason sa. Ayaw ipakita yung mukha. Naging troll na mga kababayan si Jason sa. Ang nakalagay na profile pic niya, Agila. Di ano niya Mr. Maravillas yan, parang black propaganda na naman. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Yan ang hanap buhay ngayon po ni Jason sa. Kasi po, wala na siya sa mainstream. Yung mga dating istasyon niya na malalaki, pinagsawaan na rin siyempre ng mga mamamayang Pilipino. Nag-consultant sa sa SMNI, na disgrasya pa yung 1 million. Nagsara mga kababayan yung SMNI. Binawi ng Congress, nasa Senado na po yung resolusyon sa pagbawi ng franchise na ibinigay ng Congress. Kaya ang sama-sama ng loob ni Jason sa bolilyaso kasi po yung 1 million na consultancy. Yan kasi inasa mainstream ka dati. Nagtrabaho ka as main anchor ng mainstream media, ABS-CBN, GMA, nag-UNTV pa, lahat members ng KBP. Pagdating sa SMNI, kung saan pa po kayo tumanda, naturingan kayong consultant, yung SMNI, hindi man po sumusunod sa KBP broadcast code. So anong silbi na ibinayad sa inyo po na 1 million pesos? So ang ibig sabihin, hindi man ninyo tinuruan ng broadcast code ng KBP yung SMNI kasi gross violation sila. Siguro niya Mr. Maravillas, nalulung lang kasi sa fentanyl. Nalulung din kasi sa fentanyl. Malamang mga kababayan, nakalimutan yung broadcast code mga kababayan. Kaya walang tigil ngayon sa propaganda si Jason sa. Ayan po, before election na niya, unit team, tapos kasama yung SMNI, supporting BBM versus Rappler, ABS-CBN, GMA, and News 5. At saka yung mga politikong dilawan. After election niya, ikis na si Unity. Pati SMNI, ikis na rin. Nawala yung picture ni PBBM. Nawala na dito yung picture ni PBBM. Nandito na. Sinama na, mga kababayan. So, mangyari, nag-iisa na lang po si Inday versus lahat ng mga dilawan, si Kiko, si Dilima, si Risa, si Lenlen, tapos yung mga dilawang istasyon, Rappler, ABS-CBN, GMA, News 5, at nandito na rin mga kababayan si First Lady Lisa Marcos, President Bongbong Marcos, at saka si Martin Romualdez. Yan ang bago, mga kababayan na propaganda. Tapos may mga balita pa, pati si Super Ate, mga kababayan, yun ang pinaniniwalaan ngayon, na may pinupunduan daw ng 400 million. Para siraan lang sa social media, mga kababayan si Inday, yung mga Duterte at saka si Kibuloy, pati siguro siya. Kasi kampis yan sa mga Duterte. May ganon. Sabi nga natin mga kababayan, yung mga Duterte sa Kibuloy, kasama na siguro si Super Ate,
Hindi man kailangang siraan pa or budgetan mga kababayan ng kung ilang milyon para siraan ang sumira sa kanila mga kababayan. Sila mismo, siniraan nila yung kanilang mga sarili dahil sa kanilang mga aksyon, sa kanilang mga ginagawa. Tama pa? No need. But sinong Poncio Pilato ang gagastos pa na nagsiself-destruct na sila? Hindi man po kailangan ng propaganda. Sila mismo yung sumisira sa kanilang mga sarili dahil sa kanilang mga ginagawa araw-araw. Tama ba? At saka dito sa post mga kababayan ni Jason Za, i-analyze natin mamaya mga kababayan kung ano yung diferensya rito. Tama po ba ito? At kung tama naman, mga kababayan, kasiraan ba ito? Mga kababayan, on the part of the Marcos administration, yon ang ating sasagutin mga kababayan dito sa ating video. Meantime, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills para dito sa Albay, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Ang setup na rin po yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po siya sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at sa mga paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. So balik tayo po mga kababayan dito sa ating topic. Basagin naman ulit natin mga kababayan itong propaganda ni Jason Za na before and after election daw, dati may unit team at sumusupport yung SMNI. Pinalalabas niyang nanalo si President Bongbong Marcos dahil sa support ng SMNI. Sumikat po kayo sa SMNI. Yung SMNI nakilala ng mga mamamayang Filipino, nakisakay po sa rockstar fame ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang daming mga media outlets po. At isa na doon ang SMNI. Sa sumakay po sa popularity ni President Bongbong Marcos. Tapos binabaliktad ninyo na nanalo dahil sa support ng SMNI. Kaya kayo nag-organize ng mga presidential debate kasi alam ninyo na pag-guest ninyo ang Pangulong Bongbong Marcos, presidential candidate pa lang, panonoorin ng napakarami, milyon-milyon na mga mamamayang Filipino kasi milyon-milyon po yung mga Marcos loyalist. Yan ang katotohanan yan. Yan ang mga linya ng propaganda po ng mga
taga Fenta Kingdom, pinalalabas pa nila na dapat magkautang ng loob yung mga Marcos sa mga Duterte. Kasi daw, kung hindi sa mga Duterte, hindi daw po mananalong presidente si Bongbong. Baliktad po. Hindi man po kilala dati ang mga Duterte. Davao lang po sila. Ginamit nila yung mga Marcos. Ginamit si Amy Marcos. Ayun, nanalo si Digong. Nang manalo si Digong, mga kababayan, plano nila na patakbuhin sana si Inday. Nakita nila sa mga surveys, mga kababayan, dati leading si Inday nang hindi pa mag-declare na tatakbo sa pagkapangulo si BBM. Nang mag-declare na po si BBM, lagi ng number 1 sa survey, number 2 na lang si Inday. Kaya nagdesisyon po sila na si Inday mag-vice president na lang. Kasi sabi ko nga po mga kababayan, kung naniniwala sila na may mas base yung mga Duterte, presidente nun si Digong, bakit naman tatakbo pa as vice president ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Inday? Ibig sabihin sila mismo hindi naniniwala. Tama ba? Nakaupo ng presidente yung tatay? Ano pa? Kung may paniwala kayong mananalo kayo kay President Bongbong Marcos, nagpasiguro kayo thinking na pag nanalo po yung unity, si Inday na ang isusunod na isusupport for president. Di ba yun ang nasa isip ninyo? Wala man pong gano'n na kasunduan yata. Yung unity po para lang sa 2022 presidential and vice presidential elections. At maybe, kung hindi sana mga kababayan, naninira yung mga Duterte araw-araw at si Inday, hindi siya lumileni-leni, possibly baka siya ang endorse. Pero malabo na po ngayon. Ayaw ninyong tigilan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Asa pa kayo na kahit yung ating Pangulong Bongbong na hindi po nagsasalita, pero sa mga kaganapan po ngayon, malabo na. Kaya sinasabi niyong ikis si Inday, ikis yung SMNI, tapos kasama na ng Pangulong Bongbong Marcos, Martin at ni First Lady Lisa Marcos, yung mga dilawan, at minamasama ninyo. Sa totoo lang, mabuti nga pa yung mga dilawan ngayon na nahimik po against the Marcoses. Kasi na-realize nila, mas okay palaan niya yung mga Marcoses kaysa sa mga Duterte. O diba? Pagkatapos kayo na dating kayo ni Tim, kayo yung humiwalay. Kayo yung umatake ng umatake. Paano hindi kayo maikis? O, kayo na mismo ang nag-ikis sa sarili ninyo. Kaya tama naman ito na inikisa ninyo yung sarili ninyo. Si Jason sa yung may gawa na yata dito eh. Or baka sinir lang niya ito. May ibang gumawa nito mga kababayan. So ano ngayon? At yung mga dilawang mainstream media, na-realize nila na mas okay pala niya yung administrasyong Bongbong Marcos kaysa sa administrasyong Digong. O diba? Kahit nga po si Laila de Lima, nagpasalamat kasi tingnan ninyo, may hustisya. Nakalabas siya mga kababayan sa administrasyon na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung Department of Justice po, hindi na gumalaw. Inayaan po na yung husgado magdesisyon sa kaso. Hindi na po question. You see? Nakita siguro mga kababayan ng Department of Justice, na-realize nila, nagawa-gawa man lang yung kaso laban kay de Lima. Kaya galit na galit kayo. At yung ilang mga dilawan po, nakiisa na. Yung Finance Secretary po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dilawan. Si Recto, tingnan ninyo. O di ba maganda, mga kababayan, na nakiisa na yung mga dilawan sa administrasyong Bongbong. Pagkatapos, yung dating kayo ni Tim, kayo naman po yung humiwalay. Kayo nagsimula ng mga intriga. Kayo yung nagsabi ng tambaluslos. Kayo yung nanira, yung SMNI. Ayaw tantanan yung ating Pangulong Bongbong Marcos.
Yung Congress ayaw tantanan. Sino yung nagawa-gawa ng fake news? O ngayon, nang bultan kayo ng Congress, minasama ninyo. May authority po yung Congress. Kasi sila yung nagbibigay ng franchise. O si Inday, bakit siya mga kababayan na isolate? Ina-isolate niya yung sarili niya kasi. Siya yung nagtantrum. Siya yung nagsabing okay lang natanggalin yung confidential funds. Tapos siya yung nagagalit. Tapos sasabihin ninyong inikis ng pinalalabas ninyo, inikis ng administrasyong Bongbong, si Inday, tapos yung SMNI. Hindi po nag-ikis yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa SMNI. Kayo yung nag-ikis sa sarili ninyo. Tama po, kayo yung gumawa ng mga problema ninyo sa SMNI. Kasi walang control kayo sa pagsasalita na violation ng ating mga batas, libelous, utterances, fake news, violation ng franchise rules. Kayo yung nag-iki sa sarili ninyo. Ano mang ginalaman doon ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Si Inday, for example, hindi man siya inaaway. Siya yung pumupunta doon sa mga rally na gustong patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos na wala mang kinalaman sa problema ni Pastor Gibbs. Si Pastor Gibbs po, gumawa ng sarili niyang problema simula pa doon sa Amerika. Pati dito ngayon, nag-file ng reklamo sa kanya yung mga alleged victims niya na mga kababaihan na nag-seek ng assistance ng Senado. Ang sumaklolo sa Senado po, dilawan si Risa Ontiveros. Walang influensya dyan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa ginagawa ni Risa Ontiveros, unang-una, anti-Marcos si Risa Ontiveros. Naintindihan ninyo, Jason Sa? Tanda na ninyo sa mainstream media. Mas matanda pa kayo sa akin sa experience ya. More than 40 years na kayo. Tapos, ganito yung ginagawa ninyong mga black propaganda. Malayong paniwalaan ng ating mga mamamayang Filipino kasi nasubaybayan nila ang istorya. Tama po mga kababayan. Tapos pinalalabas ninyo, inikis ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung unity. Kahit nga po, ang sama-sama na ng ginawa ng pamilya Duterte kay President Bongbong Marcos, kinikibo pa si Inday. Inisnab ba ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Inday? Anong isnab kay Inday po? Si Mrs. Marcos? Si Lisa Marcos? Pero naintindihan natin kasi si Lisa Marcos nasaktan. Ikaw ba naman, asawa mo, pagsabihan ng ama ng ka-unity mo na si Inday, yung tatay hindi man lang pinagsasabihan at pumunta pa siya doon sa rally. O na yung doon sa Davao, trineten pa na baka kung ako anya nasa posisyon pa kasama ka doon sa natukang. Tinawag na bangag, adik na pangulo, kung ano-ano pa, pati si Baste, si Pulong. Pinagkaisaan po yung kanyang asawa. Asa pa kayo na magpapakita ng mabuting loob si Mrs. Marcos? Hindi man yun politiko po. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, politiko. Pero si Mrs. Marcos, kaya inisnab niya. Hindi na niya kinikibo. Until today, hindi niya kinikibo si Inday. Tama ba yon, mga kababayan? Tama, hindi siya plastic. Pero si Inday, galing doon sa rally, tapos may lakas ng loob pa, may mukha pang sumalubong sa ating Pangulong Bongbong Marcos na patay mali siya lang. Parang walang nangyari. Ipinunta niya na rally mga kababayan na nanawagan para sa resignation po. Gusto nang ang lusobin yung Palasyo Malacanang. Imagine that. Hindi tinatago nila ng kanyang tatay mismo. At kinonfirm pa ni Harimau, nagpipigil lang anya kami, pero gustong-gusto na namin na lusobin yung Palasyo Malacanang. Imagine that. Tapos asa pa kayo na itrato kayong mabuti ni Mrs. Lisa Marcos. Tapos si Inday nandun. Siya yung gustong iluklok. As Vice President, gusto nang i-take over, ipa-take over kay Inday ng mga kasama niya. So lumalabas, approve. Pumunta siya doon kasi kung hindi niya approve, hindi siya pumunta doon. Kasi yung lahat ng problema nila, isinisisi sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa ating administrasyon. Ano mang kinalaman sa problema ninyo? Sabi nga natin, gumawa-gawa kayo ng problema ninyo. Pagkatapos, ituturo ninyo yung ibang tao
na tutok sa trabaho para ayusin yung problema ng ating bansa. Nasaan ang hustisya diyan? Kaya wag kami, Jason sa pagsabihan mo itong si Inday para may maitulong ka na masaayos ang kanyang politika. Pagsabihan ninyo, ayusin niya ang kanyang trabaho sa DepEd. Kasi sa DepEd, may nadiskubre na mga mag-aaral na multo. Pati... Hindi ba, Mr. Maravillas? Last week pa yan. Hindi ko natatalakay kasi ang daming mga lumalabas na kwento. O ngayon, talakayin natin mga kababayan. Yun ang pagsabihan po ninyo para may magawa man lang siyang maganda. Ayusin niya kung bakit nangyari ba na pati multo nag-enroll. At ang dami na mga multo. Ito, 19,000 ghost students. Nadiskubre po sa investigasyon ng Senate Committee on Education ni Sherwin Gatchalian ang dami-daming problema sa DepEd. Pagkatapos kung ano-ano yung pinakikialaman ni Inday, Vice President and Education Secretary Sara Duterte has assured immediate action on the alleged discrepancies in the senior high school voucher program under the Department of Education, expanded government assistance to students and teachers in private education. Senator Sherwin Gatchalian, chairperson of the Senate Committee on Basic Education, flagged the alleged 19,000 ghost students who were beneficiaries of the e-gas TPE during the panel's hearing on the program's implementation on Wednesday, March 20. Gatchalian said that the DepEd expected refunds to reach as high as 239 million pesos, with some schools receiving refunds of 80 million and 68 million separately, among others, based on Private Education Assistance Committee report. Tambak po ng mga anomalya, yung DepEd. Asa pa kayo na yung 125 million nga pong confidential funds, 11 days lang po, nalunok. Sa Davao, 51 billion po na infrastructure project. Ang di malaman kung saan. Di ba? 3 years doon sa Davao, mga kababayan. Tapos si Inday sabi niya, kung mayroon tayong nakikita na discrepancy doon sa billing ng private school, agad nating inaaksyonan. Agad daw mga kababayan na inaaksyonan. Kung inaaksyonan po, hindi yan ganyan. Umabot sa 19,000 ang multo. Ghost students. Nasaan napunta yung kinubra? Para sa mga non-existent na mga estudyante. Tingin ninyo mga kababayan, saan napunta yung pondo? O you see? Pagkatapos, kung ano-ano yung mga pinakikialaman mga kababayan ni Inday. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating mga controversy ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.